Na-imagine niyo ba ang Pilipinas na may subway station o kaya sobrang expanded na railway na tipong kahit saan mo gusto pumunta, mas mabilis? Dapat yung phase 1 ng expanded railway station, meron sana ng 2028. Yan ang expanded railway ng PNR. Mas mabilis, mas malawak, maraming connection para sa ating mga commuter. Meron din silang programa na sinimulan nila na sana mas malaki na yung progress, yan yung Metro Manila Subway Project. Grabe no, napaka-modern. Isipin mo, pang first world lang, pang Singapore lang yan. Pero meron sana tayo nun. At sana yung paghihirap ng milyong-milyong Pilipino na ipit sa traffic tsaka sa commute, mas okay sana. Imagine nyo isipin nyo yan. Less time in traffic, more time with family, better mobility, better economy. An end to the daily grind that costs our nation billions and saps our energy as people who try to go to work lang every day. Ito sana ang regalo natin sa sarili. Na sana within 2 years from now, 2028, may phase 1 na tayo niyan. Pero nasa na nga ba? Bakit wala pa? The answer is simple, heartbreaking, and sa totoo lang, nakakagalit at nakakabwise. Ayon sa mga detaling na ibinahagi ni dating Senator, well, hindi naman dati, current Senator J.P. Harris ito, ang pangunahing dahilan ay ang direktang pagpalit o budget diversion/insertion na ginawa sa House of Representatives. The facts are damning. The sheer scale is staggering. The total budget for these two critical nation-building projects was a staggering 1.4 trillion. Let that number sink in, 1.4 trillion. Meant for the mobility and future of the Filipino people. Yan yung mga tax na masarap bayaran kasi nararamdaman mo Pero where did that money go? It was allegedly diverted. It was allegedly inserted. In short, it was stolen from our future. It was diverted to so-called congressional insertions for pet projects, baka flood control, to programs that serve not the national interest, but the narrow self-serving interests of a few powerful individuals na nakinabang. Kilala na natin yung mga yan. Yung iba dyan, nagtatago kung saan bansa, ayaw bumalik. Sabi ni Congressman Ensa Ladsman, the proposed congressional insertions for 2023 to 2025 alone allegedly reached 1.45 trillion pesos, directly displacing funding for crucial national programs like our railway and subway. This is direct confirmation. This is not hearsay. This was confirmed by the DOTR mismo. Acting Secretary Lopez confirmed that the subway and railway budgets were slashed in 2023 to 2025. Appropriations to make way for these dubious congressional insertions. Guys, ninakaw nila yung potential na additional railway system. Yung progress sana sa Metro Manila Subway. Wala. Pero hindi lang pera at project ang nawala. Ang pinakamalaking, kumbaga, nakakahiya din dito is yung kredibilidad natin. Alam niyo ba kung bakit galit na galit yung presidente nung sinabi niya yung famous line ngayon na mahiya naman kayo? Kasi based dun sa na-research ko, parang yung trusted international partner natin for the railway program, si JICA or yung Japan International Cooperation Agency, sila yung tumutulong sa atin sa funding. Nagreklamo daw kay Presidente na yung budget naaalis, yung program budget. So na nangyayari, yung budget, umaasa na lang sila sa program. So think about that. Our international partners who are investing their resources and trust in us, na talagang kahit sila mismo, nagulat at malamang nagalit at nalungkot sa brazen acts of budget cutting and diversion. And they had to flag it at the highest level with the President. Pinahiya nyo na ang Pilipinas sa harap ng buong mundo. Nagmukha pa tayong incompetent. Nagmukha tayong corrupt. We look like a country that cannot keep its commitment even on the most vital infrastructure projects. This destroys partnerships, this erodes credibility, and it scares off investors. Kaya ngayon, hayaan nyo ako magsalita ng diretso sa mga salarin, o basta sa mga taong gumawa nito. Ang kakapal talaga ng mukha ninyo. You have directly destroyed a once-in-a-generation opportunity to finally give us, the Filipino people, a modern, efficient, and reliable transportation system. Sinira ninyo ang pangarap namin na isang kahit pa paanong mas okay na buhay. And for what? A few billion pesos here and there para sa mga bahay ninyo abroad? Para sa mga private plane ninyo? This is not just mismanagement. This is not just a mistake. This is a crime against the Filipino people kasi ninakaw niyo yung kinabukasan namin. Walang are-areglo dito. Hindi pwede ito ayusin lang sa likod ng pinto na you get a slap on the wrist. Ikulong niyo mga yan. Those responsible must face the full force of the law. Accountability must be absolute. Bawiin ang nanakaw. Every single peso diverted must be tracked down.
and returned to the National Treasury para mapondohan at mapabilis ulit yung mga programang to. At sana hindi na madali pa kasi nandun na sana eh. Meron na sana tayong expanded railway. Meron na sana tayong progress sa subway. Malay nyo, 2029, 2030, may subway na talaga. Pero ngayon, hindi na. Yung punishment natin, yung punishment na nakukuha natin mula dito sa greed ng mga politiko na to is traffic. Araw-araw. Yung malungkot na traffic na dinadaanan ng kada Pilipino, lahat ng commuter dito sa Metro Manila, yan yung nararamdaman, yan yung nakukuha natin. Nakakalungkot talaga. On a personal note, from me and from every single Filipino who stands for what is right, hindi namin kayo tatantanan. Kausap ko dito yung mga salarin, yung mga politiko na yan. We will demand accountability. We will continue to demand transparency. We will continue to demand that the budget for programs like this are restored, secured, and protected. We deserve better. We demand justice. At hindi namin kayo tatantanan. Ang problema ngayon, para sa inyo, may internet na. Ang problema para sa inyo, pwede namin kayong bantayan. Ang problema ngayon para sa inyo, may mga budget may mga transparent budget bills na lumalabas, na sinusulong, na mas makikita namin yung mga ginagawa ninyo. Hindi na kayo pwedeng magtago. Hindi nyo na pwedeng na kayo lang makikinabang. Kasi ngayon, nakikita na namin kayo. Hindi na kayo pwedeng John Cena na you can't see me. We see you. And yari kayo sa amin. Gising na Pilipinas.